Isang magandang umaga po sa ating lahat. Isa pong malaking pribilehiyo muli na magamit ng ating Panginoon upang maghayag ng kanyang salita ngayon pong umagang ito. Sa ating po pagsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba. Tunay pong dakila ang iyong pangalan. Salamat Panginoon sa isang magandang umaga na ipinagkaloob niyo po sa amin. Patuloy namin dalangin Panginoon sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Kayo po ang siyang maitaas at patuloy na maparangalan Panginoon. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan na nagmumula sa inyo upang maunawaan po namin ang iyong mga salita, Lord God. Salamat po at patuloy sa iyo lamang po namin pinagkakatiwala. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan na nagmumula sa inyo upang maunawaan po namin ang inyo pong nais na iparating. Salamat Panginoon, sa iyo lamang po ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yon, muli po, isang magandang umaga po ulit sa ating lahat. Nawa po ay nasa maganda po tayong kalagayan sa mga oras pong ito. Sa ating pong pagninilay sa salita ng Panginoon, ito po ay ating pinamagatang pagpapatawad o yung forgiveness. Isa po sa mga utos ng Panginoon ay yung magpatawad sa ating kapwa, sa mga nagkakasala sa atin. Kailan po ba tayo huling nagpatawad? Hanggang ngayon po ba mayroon pa tayong hinahayaang sama ng loob? At ito'y nagbibigay ng lakas ng sama ng loob para mas lalo igapos pa yung ating buhay. Kung halimbawa isang taon na po tayo hindi nagpapatawad, malamang isang taon na rin po nagdurusa kung ganun. Sapagkat sa bawat oras na tayo dinadala natin yung sa ating puso, nami-miss natin yung mga blessing ng Lord. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon mula po sa aklat ng Mateo 18:21-22. Ang sabi po dito, lumapit si Pedro sa kaniya at sinabi, Panginoon, makailang ulit bang magkasala sa akin ng aking kapatid at siya ay aking patatawarin? Hanggang sa makapito ba? Sinabi ni Jesus sa kaniya, sinasabi ko sa iyo na hindi lamang makapito, kundi hanggang makapitumpung-pitong ulit. Amen. Pinagpala po ang salita ng Panginoon. Dito po, ang tanong ni Peter ay hindi nakasentro doon sa kung kailangan bang magpatawad dahil alam naman ni Peter na kailangan niya talaga magpatawad dahil yun po ay nasa kautusan. Ang tanong po niya dito, yung clarification, kung ilang beses pa dapat magpatawad sa kapatid na nagkasala sa kanya. Pero nagulat si Peter sa katugunan sa kanyang tanong. Doon sa verse 22, ang sabi po ay sinabi sa Jesus sa kanya, sinasabi ko sa iyo na hindi lamang makapito kundi hanggang makapitumpung-pitong ulit. Ano po bang ibig sabihin ni Jesus dito? Ibig bang sabihin ay 490 times yung maximum limit ng pagpapatawad o yung bang 70 times 7? Kung ito po ang ibig sabihin ni Jesus, wala nang pinagkaiba yung perspective ng pag-iisip ni Peter kay Jesus. Habang si Peter ay willing na magpatawad ng 7 ulit, Jesus simply extended yung suffering ng kasalanan, nagawa ng kasalanan. Pero ito nga ba ang nais ng Panginoon? Isa po itong malaking no. Yung sinabi ni Jesus na makapitumpung-pitong ulit ay isang paraan upang maipakita sa atin ang katotohanan na ang pagpapatawad ay does not know how to count. It's simply saying na ang pagpapatawad ay walang limitasyon. Kung kaya tayo mga mananampalataya ay dapat laging handa sa pagpapatawad sa ating kapwa na nagkakasala sa atin. Ang paasanin po ng pagpapatawad ay hindi lamang nakaatang sa balikat ng nagawa ng pagkakamali or kasalanan, but also doon sa nagkasala po. Kung kaya, sabi po, ang pagpapatawad ay nagsisimula sa ating karanasan kung paano tayo pinatawad ng ating nagawa ng pagkakamali. Forgiveness is the responsibility of both the offended and the offender. Ang pagpapatawad po na itinuturo sa atin ng Biblia mula pa sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan ay nakabase sa dalawang parties, both the offender and the offended. Sa aklat po ng Colossus, mababasa po natin dun sa Colossus 3 verse 13, ang sabi po ay magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo
gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Kaya hindi po sa Efeso 4 verse 32, ang sabi po, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Sa lumantipan po sa aklat ng Genesis, ipinakita ang pagpapatawaran ng magkapatid na Esau at Jacob. Na paglipas po ng panahon sa kanilang pagkikita ay maluwag na pinatawad ni Esau si Jacob gaano man kalaki ang kasalanang nagawa ng kanyang kapatid. Mababasa po natin yung story po ng magkapatid na ito mula po sa Genesis. Ito po ay sa Genesis 33:3 verse to 4. Sinasabi po doon yung pagpapatawad ng magkapatid. Iyan din po ang itinuturo ng Panginoon sa atin. Sabi po niya sa salita ng Panginoon mula sa aklat ng Mateo 6:14, sapagkat kung pinapatawad na ninyo ang nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi niyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Malinaw po na sinasabi dito na kailangan natin patawarin ng bukas sa ating puso ang mga nagkasala sa atin. Gaya ng Diyos na unang nagpatawad naman talaga sa atin. Hindi po dapat yung attitude natin na, sige, pinapatawad na kita, pero ayoko nang makita yung mukha mo. Hindi po yun ang nais ng Diyos na attitude natin. Hindi na nais na ganoon nating harapin yung ating pagpapatawad. Kung hindi, yung bukal po dapat sa ating puso ang ating pagpapatawad. Isa pa po, sabi, the offender has a role to play in the process of forgiveness. Yung nagkasala po kasi ay dapat na ina-acknowledge. Karaniwan naman po pag nagkakamali tayo, dapat ina-accept natin o ina-acknowledge natin yung ating pagkakamali, yung ating pagkakasala. At sa ganun, pag na-acknowledge natin, hindi na natin ito uulitin pa. In-expect kasi natin na yung nakagawa ng kasalanan, aaminin niya yung kanyang nagawang pagkakamali. Pero alam naman natin po na mahirap yon, na in the reality of life, talaga namang nangangailangan yun ng matinding determinasyon o pagpapakumbaba. Sabi nga nila, pag po yung mga nagkakasala sa mga kulungan, di ba po, bibihira na inaamin nila na nagkasala sila o yung mga pagkakamali nila ay tinatanggap nila. Sa ganito pong sitwasyon, dapat nating alalahanin, remind ourselves na kung tayo ay nagkasala ay sapat na ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kahit tayo nagkasala sa Diyos, ay maluwag niya tayong pinapatawad at tinatanggap. Pero dapat marunong tayong i-accept yung ating pagkakamali at humingi ng tawad sa pamamagitan ng paglapit natin sa Kanya through our prayer. Naway ganito lagi yung ating iisipin sa oras na nahihirapan tayong tanggapin ang ating mga pagkakamali. Tunay nga po, mahirap naman talagang i-accept yun eh. Pero kapag sa puso natin ay nandun po ang ating Panginoon at tinatanaw natin yung kanyang ginawa, ito po ay maluwag din nating matatanggap. Ang isa pa po, the offended must also forgive. Sa atin po na nagawa ng kasalanan, nahihirapan talaga tayo magpatawad. Minsan, dahil na rin siguro sa pride, pero pag lumapit na sa atin at nakita naman natin yung kababaang loob, yung sincerity na lumalapit sa atin at humihingi ng tawad, kapain natin sa ating puso ang pagpapatawad doon sa taong nagkasala sa atin. Ang pagpapatawad po na itinuro ni Jesus sa atin ay pinakita ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, na kahit gabundok man ang kasalanan ng tao, patuloy pa rin niya itong pinatawad. Pinatawad na tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Marami pong magandang benefits ang pagpapatawad natin sa ating kapwa. Tulad po ng sabi kanina sa Matthew 6:12, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Kailangan patawarin natin sila sa pagkakasala sa atin at iwasan natin na magtanim po ng sama ng loob at galit dahil hindi po ito nakabubuti sa atin. Sabi nga po, forgiveness is not only a feeling,
but a choice. Hindi po ito yung nararamdaman natin. Kung aasa tayo sa nararamdaman natin kung kailan gusto natin magpatawad dun sa mga tao, baka abutin pa ito ng taon at minsan nga medyo masaklap pa na kapag namatay tsaka lang natin napapatawad. We have to choose to forgive. Kailangan natin piliin kung magpatawad because God forgave us. He chose to forgive us. Pinili ng Panginoon na tayo ay patawarin. Pangalawa po, ang pagpapatawad po ay nakapagpapagawaan ng ating kalooban. Tunay nga po na, di ba, napakabigat po ng ating kalooban kapag tayo may dinadalang galit, inis doon sa isang tao. Parang palagi tayo may dalang bagahe na mabigat sa ating likod. Mahirap po magdala ng sama ng loob sa puso kasi nakakaapekto po ito sa ating kalusugan, sa ating pisikal na kalagayan. Nagkakaroon tayo ng sakit, tulad po ng mga sakit sa puso, isa nga depression pa. Kung papipiliin po tayo ng Panginoong Hesus, di ba ang gusto ng Panginoon ay piliin natin na tayo ay magpatawad. Kaysa po yung meron tayong dalahin sa puso natin. Mas gusto ng Lord na gumaan ang puso natin. Siyempre po, kaya pag dumating naman po talaga ang time na meron tayong taong kinakasama ng loob, mahirap po siya on process, sabi nga nila. Pero pagdating po ng time, dapat lagi po natin ipag-pray na bigyan tayo ng Panginoon ng puso na marunong magpatawad. Matanggal yung bigat sa ating dibdib. Kasi kailangan po natin talagang piliin na magpatawad. Kahit po unti-unti to nasa proseso. Kasi sabi nga ng iba, kahit daw ang ulam daw ay hindi masarap, konti man ang laman ng pera natin, pero kung ang puso natin ay magaan ang ating pamumuhay, walang sama ng loob. Diba sabi nga po, mas okay daw ang buhay. Mas enjoy na kumanta sa church, magbigay ng papuri sa ating Panginoon, magtaas ng kamay, at patuloy na manalangin. Ang panghuli po, nagkakaroon tayo ng dakilang karanasan. Ang mapatawad ng Diyos ay isang dakilang karanasan. Matatanggap lang natin ito kung may tunay na pagsisisi. Kakaiba po yung feeling na masigurado nating pinatawad tayo ng Diyos. Sa kabilang banda, may emotional suffering kapag may mga kasalanang hindi na ipapahayag sa Diyos. Lalo kung may mga inaalagaan tayong mga kasalanan. Interesting isipin po na sa isang tunay na lumalagong Kristiyano na hindi tayo tinatantanan ng Panginoon, ng Diyos, hanggat hindi natin nagagawa na pagsisihan yung mga nagagawa nating kasalanan. Kapag po ating ipinagtapat at hindi na, pag pinagtapat po natin at hindi pilit na tinatago sa Diyos, kasi wala naman po talagang maitatago sa ating Panginoon. Mararanasan po natin yung isang dakilang pakiramdam ng kagalakan. Pagsisihan po natin tsaka talikuran ang mga kasalanan natin at mararanasan naman natin ang pagbabago ng buhay at bagong level ng paglago sa Panginoon. Pag-alabin po natin yung relasyon natin sa Diyos, maging malinis tayo sa Kanyang harapan. Hindi po mahalaga yung opinion ng tao, kung ang pinakamahalaga po yung lumalago tayo sa pagsamba at pagsunod sa Diyos. Na tunay nga na una magkaroon tayo ng pagsisisi at pagkaroon tayo ng pagsisisi, nagkakaroon tayo ng pagpapatawad, pagbabago, at patuloy na magiging malapit tayo sa ating Panginoon. Kung sa oras na ito, mayroon pa rin pong mabigat, nadalahin tayo sa puso at mayroon tayong sama ng loob sa ating kapwa, lagi natin pong isipin ang ginawa po ng Panginoon para sa atin at para sa ating mga makasalanan. Tinanggap niya tayo at patuloy na pinatawad. Nilinis niya. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Kung kaya, yun po yung ating panghawakan sa panahon na tayo ay nabibigatan, naiinis, at hindi tayo makapag-move on sa pagkakamali ng iba sa atin. Nawa po ay maranasan ng bawat isa sa atin ang magpatawad gaya po ng ginawa ng ating Panginoon. Gayon din po, matutukin tayo na humingi ng tawad sa ating mga pagkakamali ng bukal at mula po sa puso. Muli po, God bless po sa ating lahat.